May nagtanong sa akin, ask ko lang if legit yung sinend nilang demand letter sa email ko. Okay po, no? Napakagandang katanungan po niyan, no? Bago natin sagutin yan, no? Imbitahan ko muna kayo, no? Na suportahan po ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay? Ito po ang aking kasagutan dyan, no? Dahil po meron tayong e-commerce law, so legitimate po, no, yung pagpapadala ng email using legitimate po yan yung pagpapadala po ng demand letter, no, using email, no? Legitimate po yan because of the e-commerce law. Okay, so explain po natin, no, para po malaman po ninyo kung legitimate po yung natanggap po ninyo na demand letter. Okay. Importante po kasi sa demand letter is maliwanag kung kanino po ipapadala yung demand letter o yung sulat. Okay, so dapat po yun, pangalan po ninyo, address po ninyo. Okay, and maliwanag din po dapat kung kanino galing yung demand letter. Okay, so dun po sa pangalan ng lending company at address ng lending company, at kung mailalagay po yung contact details, mas maganda po yan. Okay, ngayon ang nilalaman po ng body niyan dapat is kahit papano mailagay po nila yung detalye ng utang. Okay, kung magkano po yung utang, no, magkano yung penalty, no. Ngayon kung mailalagay po nila kung kailan po yan na release, no, yung termino, much better. Pero hindi ko naman sinasabi na required yun, no? Better lang po pagka meron nun, at least po mas madali ho siyang intindihin, no? Kaysa ho mag-a-attach pa kayo na statement of account. Pero mas maganda rin naman po yun kung merong naka-attach na statement of account. Okay? Now, ang kasama pa po ng body of letter is yun po, sabihin nyo po na binibigyan nyo sila ng palugit, no? Let's say 1 week or 2 weeks, no, depende ho yan, no, dun sa gagawa po ng demand letter, no. So kalimitan ho kasi yan 7 days. Okay, so ano po bang mangyayari? So sabihin niyo po doon na pagka hindi nakabayad, most probably the consequence will be additional penalties or magsasampa na talaga kayo ng kaso. Pwede ho yun, no? Wala naman problema doon. Hindi naman siya pag pananakot or whatever, kasi kung gagawin nyo naman ho talaga, no, and tsaka kung hindi naman kayo nang haras, no, kagaya nung ginagawa ng mga ola na yan, no, wala hong problema doon, no. Basta ho importante ho sa demand letter, maliwanag po ang pagkakasulat, no. Kayo po ay naniningil, hindi ho kayo nananakot or nangaharas, kasi ho kalimitan po, no, ng mga demand letter na ginagawa nitong mga nangaharas na ola na ito, no, is nakalagay pa po yung mga batas-batas, no, kung ano yung mga gusto nilang mangyari, no, yung pag-estafa, tapos mayroon pang Article 315, no, tapos mayroon pang breach of contract, no, kung ano-ano. Hindi ho demand letter yun, no, pananakot ho yun, no, kumbaga ini-intimidate ho kayo, no. Ang demand letter ho kasi is naniningil ho kayo, nagdi-demand kayo ng bayad, no? So, pagka ho yung mga na yun, detalye na yun ang nakalagay, no, dun sa demand letter, legitimate po yan. Now, ang importante po kasi sa demand letter is dapat na-receive, no, ng pinadalan ng demand letter. So, yung tanong nyo nga ako kung legitimate to pagka yung sa email, sa sagot ko doon kagaya kanina is legitimate po yan, no? Kasi nga may e-commerce law tayo. Ngayon, yung burden, no, na ma-prove niya na na-receive nyo yung demand letter is nasa lending company na po yun. Kung paano niya po ipipresent yan sa hukuman. Okay? Kasi ngayon, syempre may technology, nasa technology na ho tayo ngayon, di ba? Actually, meron ho ngayon na pag nag-send kayo ng email, makikita nyo kung talagang nabasa na o hindi, di ba? Pwede ho kasi send lang, tapos pwede read
So pwede ho nilang gamitin yon, no? At meron din naman hong technology ngayon na malalaman kung nabuksan nyo na talaga yun nga, yung email using an application. So pwede rin ho yun, no? So marami na hong pamamaraan para ho i-prove yan. Pero kasi ho, no, kadalasan ang pagpapadala ho kasi ng demand letter is yung traditional way pa rin, no? Is ano yan, through snail mail o registered mail. Yung snail mail ho, yan yung traditional na sa post office po, no? Matagal ho yun, no? So ako, hindi advisable para sa akin na sabihin na dun nyo ipadala, no? Registered mail po pwede yan, or through courier, no? Kasi ho yan meron niyang return card. So yun po yung proof na yung demand letter na-receive po nung kabilang party. Okay? So pagka po yan, let's say pagsasampa po ng kasong small claims, no, or kung ano mang kaso na involved po, no, sa utang, no, kasi po pwede rin hong estafa or BP22, no. Pero ho kasi sa OLA, small claims po, no, kalimitan ho talaga is small claims ang isinasampahong kaso, no. Ngayon kailangan ho kasi yan ng demand letter at saka yung proof na na-receive po yung demand letter. Kasi po bakit kailangan may proof na na-receive yung demand letter? Kasi kailangan po, no, mabigyan ng chance, no, yung kliyente na makapagbayad. Kasi pagka nabasa niya yung demand letter, no, dapat yun, gumawa siya ng aksyon. Ngayon, kung na-receive niya, nabasa niya, naintindihan niya, at hindi siya gumawa ng aksyon, well, wala na ho tayong magagawa ron, no? Kumbaga, choice niya yon na hindi pansinin yung demand letter, at po pwede na ho kayong magsampa ng kaso noon. Ngayon, pagka nagsampa kayo ng kaso, syempre ho, small claims lang ho yan, no? Mediation lang po yan, no? Hindi nyo kailangan ng abogado. So ibig sabihin po, saglit lang po, no, ano tayo kasi medyo matraffic dito sa side na to. Okay, so ang ibig sabihin po, di nyo kailangan mag-hire ng abogado. So kayong dalawa lang ho nung partido, no, ang maghaharap, no, para po pag-usapan kung paano nyo ho mababayaran, no. Ngayon ho, kung wala ho kayong naging usapan o hindi kayo nakapagsara mababayaran, o kumbaga walang compromise o wala akong naging arrangement sa pagbabayad, ayan ho, dyan na ho papasok si judge, no. So si judge po ngayon ang kumbaga mag-assiste sa inyo kung paano nyo babayaran ito. So tapos po makapag-decide ni judge, no, kailangan po muna, no, na kumuha ng writ of execution, no, para mapatupad po yung napagkasunduan, no. Kasi maaari ho yan na napag-usapan na babayaran ng one time, no, sa ganitong date, no. So para mapatupad yon, dapat may writ of execution. No? Ngayon, let's say ho, hindi natupad, no. So yung sheriff po, no, ang magpapatupad po ng writ of execution, hindi po yung OLA, no. Maliwanag po ha, hindi po yung OLA ang magpapatupad ng writ of execution, sheriff po, no. So kung ano man po ang mag-garnish ng sheriff, no, ito po ay dadalhin sa korte. Let's say for example, mayroon pong sasakyan, so kukunin po yung sasakyan, no, ibebenta po, no, at kung ano man po yung proceeds, no, yun po yung ibibigay po dun sa lending company kung matutumbasan po yung napag-usapan nilang na halaga para bayaran, no. So ganun po yung proseso ng small claims, no. Actually, ang tanong nga lang po nung ating viewer, no, is kung legit yung demand letter through email, no. So ano ho yan, legitimate po yan, no, dahil meron na tayong e-commerce law. Now, yung burden of proof po is nandun na ngayon sa lending, financing, or bangko kung paano nila ipapatunayan na na-receive po
nung kliyente yung demand letter. So may mga technologies naman na po dyan, so mapapatunayan po yan sigurado kung yan ho nabuksan nila or nabasa po nila. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to, no? At sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.